Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong isa pong celebrity na I think si Jericho Rosales mga kababayan. At meron po siyang pahayag, lalong-lalo po sa gobyerno. Ayon po sa kanya, wala dapat tayong utang na loob sa gobyerno dahil tayo ang nagpapasahod sa kanila. Tama po 'yun. At sinabi rin niya po na ang gobyerno nilagay natin para mag-manage ng tax at ilagay sa tama at hindi nakawin ang ating buwis. Sana nga po ganyan na nangyayari sa ating gobyerno. Kaya lang iba po pagka nabigyan mo po ng kapangyarihan, para na pong hari. Mga hari na po. Hindi mo na pwedeng salingin. Hindi mo na pwedeng galawin. At sila na ang masusunod sa lahat ng gusto nila. Hindi kaya. Ganyan po ang gobyerno ngayon. Pag nabigyan mo ng kapangyarihan, mga hari na. Untouchable na sila. Pakinggan po natin si Jericho Rosales, mga kababayan. At komentuhan po natin. I'm not an expert, but the psychology of this is that sometimes when we're able to receive help from, the leaders and stuff, we are given some sort of, we're special. So parang there's also that tinge of that situation wherein I was chosen or I was helped and then para pwede pa akong bumalik or something like that. Also the genuine hindi may utang na kasi kung wala na silang ibang malapitan at lumapit sila doon sa nakadiretso sila kay mayor. Meanwhile, kung ako si mayor, for example, come, natulungan kita. Mm-hmm. 'Di ba? Ito na. So, gumawa na tayo ng situation wherein may fake connection tayong dalawa. Right. Meron na tayong fake connection. Yeah. Meron ka ng loyalty sa akin. Yeah. Halagang 40,000, 10,000, 50,000, ganyan. 'Di ba? Parang ganun na yung nangyari. Sa tingin ko, ang dapat malaman ng mga tao is that wala tayo dapat utang na loob sa gobyerno. Yeah. Okay? Ang gobyerno nilalagay natin dyan yung mga namumuno para mag-manage ng mga buwis na binibigay natin. Para maibigay din sa lahat ng mga tao, matulungan ng lahat ng tao. Sila yung magmamanage nito. May sweldo sila para gawin yun. Hindi natin sila niluluklok para maging Panginoon natin. Yeah. 'Di ba? At tagapagbigay. Dahil yung pera na hinahawakan nila, pera ng taong bayan yun. The weird thing that happens is that pag umigib tayo dun sa kaban ng bayan, bakit nagiging magic? Nagiging hari sila. Pera ba nila yun? Hindi. I'm not an expert, but the psychology of this is that sometimes when we're able to receive help from, the leaders and stuff. Tama po yun mga kababayan. Para mga hari. Hindi po ba? Parang ginodiyos mo pa sila. Pag nagbigay po ng ayuda, akala mo pera nila. At grabe po kung kine-credit nila sa mga pangalan nila. Sa kanilang mga lahi. Hindi po ba ganyan na nakaupo ngayon? Kaya nga po tama po yung sinasabi nitong isang artista. Malakas pong magbuwis ito. Malakas pong kumita ito. Dahil sikat po yata ito, si Jericho Rosales. At ito po yung isang taxpayer po ito. Nagbubuwis po na malaki ito. Kaya po may katwiran po siya. Kasi sa nakikita po niya at nakikita natin, parang ang inululuklok po natin na karamihan sa panahon ngayon ng binagong ang Pilipinas, ang iniluluklok at nakaluklok at nanunungkulan sa ating bansa ngayon ay parang mga Panginoon. Hindi po ba? Kaya nga po tama yung sinabi ni Jericho Rosales wala dapat na maging Panginoon sa mga politiko at lingkod bayan. Dahil unang-una, nilagay natin sila dyan para maglingkod. May sweldo. Hindi po ba? Para yung mga buwis natin mai-distribute sa pangangailangan ng taong bayan. Pero hindi po ganun na nangyari. Inilalagay po sa maleta ang buwis natin at pinagpaparti-partihan. At para silang mga Panginoon, parang mga hari. Kaya yabang, kaya angas. At pagka sila ay kinundi na mo, ididimanda ka pa ng libel, cyber libel. Sinisiraan mo
na para mga Panginoon na hindi nagkakasala ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Kaya nasasaktan din tong artista eh. Dahil taxpayer siya eh. Malakas din siya magbuwis. Kaya nga po yung sinasabi niya, wala tayong dapat na utang na loob dito sa mga politiko na ito. Dito sa gobyerno, wala tayong utang na loob. Dahil buwis natin, pinagpagura natin, dugot pawis natin ang ginagamit nila at ginagastos nila at sinusweldo nila at ninanakaw nila. Lahat po'y galing sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya makatwiran po to sinasabi ni Jericho Rosales eh. Mabuhay ka. At tayo po'y sumasaludo dito po kay Jericho Rosales. Dahil nakikita niya ang lakaran ng gobyerno ngayon. Mas marami ang nananakaw kaysa sa binibigay na lingkod bayan o ni binibigay na paglilingkod sa taong bayan. Mas marami ang ninanakaw nila kaysa sa paglilingkod. Hindi po ba? At kung magbigay naman ng sinasabing tulong, meron pa ring korupsyon. Hindi kaya? Magbibigay na ayuda kung hindi dahil kay Speaker. Kung hindi dahil kay Speaker, wala tayo isang damukal na ayuda. Ang tanong, wala kayang kumita? Kaya nga mga naging Panginoon na pagdating sa pera ng taong bayan, sila na ang Panginoon. At sila na ang Diyos. Sila na ang hari. At isang damukal pa ang mga security nila. Hindi po ba? Kaya nga po napakalungkot eh. Napakaganda po sana yung sinasabi ni Jericho Rosales na dapat ang mga lingkod bayan may sweldo eh. Sumusweldo sila. May mga bonus pa nga eh. Di po ba? Kung naglilingkod lang sila ng tama dahil may sweldo, may bonus, hindi sana naghihirap ang mga Pilipino. Maayos po sana ang bansa natin. Mahihahalin tulad na po sana ang bansa natin sa Singapore, sa Japan, kahit po sa South Korea man lang, kahit sa Taiwan man lang. Di po ba? Mahalin tulad na po sana ang ating bansa kung nagtatrabaho po ang lingkod bayan at hindi po mga magnanakaw at hindi po Panginoon. Pagka po nagkaroon ng kapangyarihan, Panginoon na sila. At hindi mo na sila pwedeng pagsabihan. Hindi mo na pwedeng utosan. Panginoon na sila. Ikaw na susunod sa kanila. Ganyan po katindi. Kaya sana po mga kababayan ay mabago pa ito. Kasi nabago na po ito kahit papaano Nakita na po natin nag-uumpisa na yung pagbabago Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naglilingkod po. Naglilingkod ang mga politiko sa ating bansa. Kaya nga napakaraming nagawa na bill, better, more. Ang dami. Kahit po may pandemya, may giyera sa Marawi, at isang damukal na sakuna ang inabot ng ating bansa. Pero marami nagawa. At hindi po naging ganito ang gobyerno natin na puro korupsyon ang issue at pamumulitika. Hindi po ba? At hindi tayo na baon ng husto sa utang. Dahil maraming pumapasok na investor sa ating bansa, namumuhunan. Kumikita ang ating bansa. Napakalakas pa ng turismo. Pero ngayon, lagapak! Baon pa tayo sa utang. At napakalaki pa nilang mag-budget. Di hamak na napakalaki nila mag-budget, pero lagapak ang ating bansa. Bagsak! Dahil nga mga kababayan, naghalal tayo ng mga Panginoon. Pinanginoon ng pera. Naging Diyos sa pera ang mga nanunungkulan sa ating bansa. Kaya mabuhay ka, Jericho Rosales. At hindi lang naman ikaw nakakita na nangyayari sa gobyerno ngayon na parang mga Diyos, parang mga Panginoon pag nakakuha at binigyan mo ng kapangyarihan. Yan na po ang lakaran ng magkaroon po na tinatawag na kanyang ate na Pangulo ng Pilipinas na isang bangag na tinatawag niyang bongit.
at tinatawag din daw pong lupin. Kaya po baon na baon tayo sa utang, mga kababayan. Excuse me po. Maraming salamat po, Jericho Rosales. Mabuhay ka. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Beichi Chiyoko, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. Maraming salamat po. Happy weekends. Bye-bye.